Pansin mo yung mga party list na mga maiingay sa confidential fund. Lahat sila ngayon, tameme. Oo, quiet sila ngayon. Medyo tahimik nga sila ngayon. Baka busy sila. Lakas ng tawa ko. Oo. Lahat sila ngayon tahimik. Kasi nga nakabakasyon pa sila, di ba? Hindi. Hindi na ba? Bumalik na sila? Kasi marami sa kanila kontraktor. Ayun lang. May SOP din. Pag ako naging presidente, itong aking executive secretary. Pero hindi mangyayari yun. Kaya ano na lang siya, executive assistant. Aba? Okay. Sabi dito, niyayabang nga pati ng AMLA, nakasama sila sa ordination. So, that should be easy. Tama, kasi ikaw ang estado eh. Sino bang pinakamakapangyarihan? Sino bang mas maraming pera, estado o si Zaldico? Yun na lang eh. Sino si Zaldico. Diba? Mas maraming pera, gobyerno. Oo, gobyerno ng Pilipinas. Resources. Sino mas maraming abogado? Si Zaldico o yung Pilipinas? So, estado. Sabi nga kanina ni Atty. Cayosa, daming abogado sa DOJ, sa Ombudsman, kumbaga, sa NBI. Pagtulungan nyo na yan. Okay, tumatanggi ka, no? SunWest. Di isama mo sa demanda yung SunWest. Good point. Kasi naman may basis, no? Ipitin mo sila. Substandard. Di pa tapos binayaran na. Yung mga yan, malamang mga napag-uutusan lang. So papayag ba sila magpakulong? Di-demanda mo nang magsalita na yung mga yan. Kung gugustuhin ho ng Estado. Niyayabang nga nila pati ang AMLA kasama sa coordination. So that should be easy. Unless pakitang tao and token effort lang as expected. Kasi it is evident that Martin and Zaldi will not go down without bringing the house down. Ha? How? Parang parang linya sa pelikula. The accused will not even need good defense lawyers. If the cases being filed are originally meant only to create noise and achieve political objectives, pakitang tao lang ang lahat. Matalinong tao ito. Tama naman yung sinabi niya. Ito, observer ito. Pwede rin ito ma-interview bilang isang political analyst. Bukas agad. Kasi nga mga kapatid, eto halimbawa lang, asan na si Maynard? Ba't mo sa akin tinatanong? Hindi nga kami close si Maynard. Pero isa po yan sa mga nababanggit ni Bernardo. Si Maynard mo. Mamaya po, babasahin natin yung ilang statement dito just to refresh you Kasi po kahapon talaga confident si attorney Pwede bang iparinig na natin ngayon? Parinig mo na. Itong bahagi po ng statement ni attorney Rondain. I'm telling you now, walang ebidensya. Hindi dapat ma-file. Walang ebidensya. Walang ebidensya. Hindi dapat ma-file. Walang crime. Yung kliyente ko, kliyente namin. Again, sabi nga ni Atty. Cayosa, ako, I recommend that guy to be the next DOJ Secretary. Si Atty. Cayosa. Mahusay, no? Magaling. Yung nga lang, kasi it's a political appointment also, no? Anyway, so sabi nga niya, huwag niyong sisihin yung abogado. Ginagawa lamang ng abogado yung trabaho nila. Tama. Kaya nga po, ayoko naman din pong paniwalaan at isulong yung minumungkahin ng barbero ko. Sabi niya, bossing, pwede bang, alam mo, yung mga kitang-kita mo na naman na guilty. Yung mga inaakusahan. Pero pinagtatanggol pa rin ng mga abogado. Sabi ko, yung sisihin niya kasi yan ang trabaho nila. Ipagtanggol ang kanilang mga kliyente na mapawalang sala. Paano yan kung talagang guilty nga yung kanilang kliyente pero ginagawa ng paraan para makalusot? Sabi ko, ganoon talaga ang proseso. Yan ang umiiral na panuntunan natin sa hustisya. Ngayon ang sabi niya, pwede bang kung sakasakali lang na kapag naman talaga, kahit na sa ano pang pagsisinungaling, nakatulong na yung abogado, kahit na ano pang ginagawa ng pagtatanggol ng abogado, pero sa bandang dulo, napatunayan ng hukuman na guilty ang kanyang kliyente, pwede bang kasama sa sintensya yung abogado? Naku, mahirap naman yata yun. Dalawa sila, makukulong. Huwag namang, grabe naman. Halam mo. Harap, Diyos ko. Kasi kapampakan yung correct, yung kausap mo. Halam mo. Delikado yan. Bakit delikado? Madami sila. Baka maubos na rin yung mga... Pero,
bang tumanggi? Kunwari sa akin, abogado ako. Ikaw yung inaakusahan. Pero kita ko na guilty ka. Pwede ba akong tumanggi? I'm Pwede. sorry, I cannot accept your case. Pwede. It's obvious. Kasi Hindi ko kaya, hindi kita kayang ikaw ipagtanggol. masunurin Oo. doon sa code of ethics ng mga abogado. Oo. Kasi basically naman, ang kanilang sinumpaan dyan na hindi sila magsisinungaling, ha? Hindi dapat tinuturuan ng abogado yung kliyente na magsinungaling. Ang papel ng abogado is to see to it na yung karapatan ng kliyente ay hindi pinagkakait. Yun, basically yun. Hindi yung kasama ka na sa paglusot, tumutulong ka na makalusot. Ang iyong main responsibility is to see to it that all your rights ng iyong kliyente ay hindi tinatapakan. So, pwede. Yun sa papel. Oo. Tumumpa pala sila na hindi sila magsisinungaling. Pwede palang tumanggi. Pwede tumanggi. Kasi kumalit ang bayad. Joke. Ikaw talaga. Hindi, sabi ko, hindi naman kako pwede yun. Kung kasama na yung abogado sa pagmamaniobra para makalusot yung guilty na akusado, sabi ni Barbero, hindi pa pwede yun. Eh di, bigyan na natin ng discount. Ano na namang discount? Discount? Paano ang discount? Eh kung ang sentensya doon sa akusado, habang buhay na makakabilanggo, Sa abogado. sa abogado, 1 degree penalty. Lower. 1 degree lower. Alam mo Babel. yun, kako, ha? Kung sino man yung barbero So mo. habang buhay na pakakabilanggo, Oo. 20 years 20 sila years abogado. siya. Kalahati lang. May discount. Pwede maging mambabatas yan. Kaya lang, kapag sinulat niya yan, walang asasang-ayon. Anong distrito bill o party dito? list? Di barbero party list. Wala pa namang kumakatawan sa mga barbero, di ba? Sa lower house, meron na ba? Meron mga manggagawa. Oo. Pangkalahatan. Oo, pero para sa mga barbero, wala pa talaga. Pero pansin mo yung mga party list ng mga maiingay sa confidential fund, lahat sila ngayon tameme. Oo, quiet sila ngayon. Medyo tahimik nga sila ngayon. Baka busy sila. Lakas ng tawa ko. Oo. Lahat sila ngayon tahimik. Kasi nga nakabakasyon pa sila, di ba? Hindi. Hindi na ba? Oo. Bumalik na sila? Kasi marami sa kanila kontraktor. Ayun lang. May SOP din? Sure! Pag ako naging presidente, itong aking executive secretary. Pero hindi mangyayari yun. Kaya ano na lang siya, executive assistant. Aba? Okay. Sabi dito, niyayabang nga pati ng AMLA, nakasama sila sa ordination. So, that should be easy. Tama, kasi ikaw ang estado eh. Sino bang pinakamakapangyarihan? Sino bang mas maraming pera? Estado o si Zaldico? Yun na lang eh. Sino Si Zaldico. Diba? Mas maraming pera gobyerno. Oo, gobyerno ng Pilipinas. Resources. Sino mas maraming abogado? Si Zaldico o yung Pilipinas? So, estado. Sabi nga kanina ni Atty. Cayosa, daming abogado sa DOJ.